Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang Yeah. hindi Mr. Chair, Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. Does this mean na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most correct budget ever passed in the history of Congress? So I second that motion, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Magandang araw po mga kababayan. Patuloy po ang sinasagawang investigasyon. Dito naman po ito sa House of Representative mga kababayan na kung saan itong usapin patungkol dito sa mga palpak, mga ghost project ng mga flood control ho na ito. And talagang meron sana hong ipapakitang laman ho ito ng USB. Itong si Chubit Chanko, kaso nga lang, talagang napigil Pero ano nga ba ang laman ho nito mga kababayan? And dapat na nga bang sumipot no, dito po sa pagdinig si Saldico para nga naman ng sagay mabigyan ng linaw ang lahat ho ng ito. By the way mga kababayan, before ho natin i-play ang video, please don't forget to like, share, and subscribe para lagi ho kayong updated sa ating mga bagong video ang mga pinag-uusapan sa mga dito nga po sa ating bansa. Ito po ang video ni Congressman Chubit Chanko. Yes, Mr. Chair. Pasok. Yun ang problema, no? Yan. Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung ang isang congressman, sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. Nako. So, paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo tutuloy? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insertion? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang Yeah. hindi Mr. Chair, Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. I have the floor. Yeah. Just to on I have the floor. the record, Mr. I have the floor. You did not refuse to. I have the floor. Suspend. Motion to suspend. Mr. So wala na mga kababayan. Nung ipapakita sana ho ni Congressman Chanko, ito nga po kung ano yung laman. Kasi sabi niya, ito yung magpapatunay. Ito yung laman ng USB. Ipapakita sana ho sa big screen. At kung natuloy sana mga kababayan na ipakita po sa big screen, sana ho nakita din po natin kung ano nga ba ang nilalaman ng USB na hawak-hawak ho ni Congressman o Representative Chubit Chanko. Kaso nga lang, talagang pinigil Isipin mo, oras niya naman Habang nagsasalita po si Congressman Chanko, oras niya yun. Pero inaagaw po ni talagang sabi nga ni Congressman Chanko, I have the floor. Dahil siya nga, oras niya yun Pero inaagaw mga kababayan. Nagkaroon ng para lang hindi ko maipakita kung ano nga ba ang laman itong USB ho na ito. At pagkatapos po niyan, nagkaroon po ng suspended. Sinuspended po yung hearing. Ano na nagsunod? Ito, tingnan natin. Wala na ayan Suspended. Suspended na. Suspended na. Nung ipapakita ho sana, itong laman doon ng USB. Tingnan niyo po mga kababayan. Tingnan niyo po. Wala na. Sana kung natuloy yun. Pero tingnan po natin kung tinuloy po ba nung bumalik. Tingnan natin Okay. Ito, tingnan natin kung tinuloy ba. Yan tayo Ipapakita. Alam mo, matagal na yung nagsasalita si Chubit Chanko na may mga issue talaga mga kababayan. Tingnan natin. Ang tagal bumalik Siguro nag-usap-usap pa ito. Kung dapat na ipakita o hindi. Nako mga kababayan, ano nga ba ang laman nun? No? Ito ang haba ng suspension nila. Ilang minuto din kabayan. Wala pa rin. Ano nangyari? Suspended pa rin. Wala pa rin. Ito na, bumalik na. Returning to the previous motion, I think there are particular details on how we would want to dispose of the motion, particularly because the subject of the inquiry today are specific projects. And this is something we understand that budget, implementation, budget. Pagbalik po mga kababayan, wala na. Hindi na ho naipakita kung ano nga ba ang laman ng USB ho na yun. Wala na. Ganon lang kabisik. Pero mga kababayan ko, natandaan po ninyo, sinabi din po ni Atty. Rodante Marcolita, may binigay daw na USB si BBM sa kanya. Ano nga din pala ang laman kaya nun? Kasi hindi pa din naman kasi naipapakita sa Senado kung ano laman Ngayon, ito naman si Chubit Chanko, may hawak din na USB na kung saan ito sana magpapatunay, magbibigay linaw. Sabi niya nga, ipapakita niya. Asan niya? Comsec, ipakita mo to. Wala So, nagsuspended. Pagbalik ko, wala na. Ito na kabayan. Is within the context of
implementation and infrastructure projects. Yeah. But I think we would want to focus on the specific projects that had been inspected by the president today. The further that we delay discussions on the matter, I think the public will be more frustrated with Congress. No? So what is the pleasure of Congressman Enrique, Your Honor? Forward natin konti. Motion because I would like to consult my staff Wait lang, wala eh. projects as Gusto ko magsalita si Joby Chanco eh. to defer. Move on. So when he moves for the deferment of his motion earlier, Ay, si Dilima to. Just defer. Wala na, hindi na bumalik si Joby Chanco. Anyari. so there are a lot of 73 billion. Why itong mga individual and then if a deferment Anyari. committee of Congress rules and may I appeal to my colleagues? Ay, ito na. If I may be able to proceed to my line of questioning, I will pursue the line of questioning of the Honorable Ito yung humarang mga kababayan eh. Ipapakita na sana eh. Siya yung humarang eh. Enrique, and I fully respect the context of the statements of the Honorable Laila de Lima. With that, Mr. Chair, may I appeal that I be recognized as the President. Please proceed. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Maraming salamat Chair. po sa ating mga Point of order. kasamahan. Mr. Chair, may I ask Mr. Chair. because Point the of order, Mrs. Chair. Yes. So, What is your point of order? Yes, I just want to inquire because ang rules na po natin is minority, independent, and majority. No, I don't think there's a rule like that. So, kailan po ang term ng independent? Sorry. Kailan po ang term? After the majority. So, ang rule ng committee na to is minority, majority, independent. Yes po. Okay. Okay. Mr. Chair. thank you very much, Mr. Chair. Maraming salamat din. Kong Toby. Congressman Flores, please. Wala na, kabayan. Bumalik na po yung ano nila. Wala na, hindi na nakipakita. Yung big question po dito, ano kaya yung laman nun? Kasi muntik na eh, muntik-muntikan na eh. Muntik na sana nating makita, sana malaman na ho natin kung ano nga ba ang naging papel ho dito ni Saldico. Ay, nako, ito yung nakakaitis eh. Hinarang pa eh. Ay, ang bot. Yeah, Mr. Chair. The former Secretary Bonoan is actually asking that he be excused, Mr. Chair, as there is going to be a turnover for the DPWH with the new Secretary, Mr. Chair. Yes, I understand. With the undertaking that he will come back and in the next scheduled hearing, Mr. Chair. Mr. Chair, Interpretation that he can precisely the reason that I want to move forward because the subject of my interpellation will be answered by the Honorable Bonoan. Yeah, very, very quickly, Mr. Chair, kung pwede lang po sana. I only have 5 minutes. If we do allow that, Mr. Chair, then we would have to allow everyone to ask questions to Secretary Bonoan. Oh, but Secretary Bonoan is time bound, no? So we just let her finish then. I think Secretary Bonoan can basically go. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, Kong Flores. So, Mr. Chair, kanina nga, may mga natanong si Sec Laila, may mga tanong si Kong Erice. May I ask from the Secretary of the Department of Public Works and Highways, the former Secretary, can you give us a very brief Wala na, kabayan. note of how projects Eh, are bakit? listed in the National Expenditure Program? Your Honor, the process is, it starts from the engineering districts in consultation with So, wait lang. Doon na tayo, proceed na muna tayo doon sa opening statement ni Congressman Ungab kasi wala na, yan lang naman din talaga yung inaabangan natin. Di ko alam kung ano na masusunod dyan mga kababayan. Kasi nga, para nga sana mabilis matumbok, sana pinakita sana yung laman ng USB. By the way, proceed na muna tayo dito sa gaya ng sinabi ko sa opening statement ni Congressman Ungab. Okay? Ito nga, papakita ko lang sa inyo mga kababayan na para naman okay. Doon dito na tayo kabayan. Ito na. Nagkaroon din po ng sagutan between yung anak po ni Marcolita and ito din si Garen. We have to give her the honor of asking the question. Jose Bong Teves Jr., TGP Party List Deputy Major. as it is not merely the honor of a few that is at stake, Mali. but the honor of this entire House and of my question of privilege. The House of Representatives is not only the seat of legislative power. Mm. It is the sanctuary of our people's trust. Every member has a sacred duty, a solemn obligation to uphold its honor, defend its name, and to ensure that its integrity remains unblemished. I speak today not to cast aspersions on this House, but to bravely defend its honor, not to shame it,
but to safeguard the public trust that our constituents have vested in us. Our duty transcends beyond personal reputation. It is a collective calling to preserve the dignity of this institution. Let us remember that the President himself, in his State of the Nation address, condemned the shameless who robbed the people, castigating them, "Mahiya naman kayo." Mahiya. The entire audience, including members of this House, uploaded those words in good conscience. But now the public asks, if Congress investigates, can the investigation be trusted when some of those accused are congressmen themselves? Yan na. This is a difficult question, one that cannot be ignored or set aside. For the credibility of this House depends on our willingness to confront it. Silence will not shield us from doubt. Only truth and transparency can do so. Yes, it is true. We possess the authority to investigate in aid of legislation. Yet, there is a duty higher than this power, which is credibility. The credibility of this institution. Without public trust, our hearings risk of becoming a mere spectacle, empty of substance and justice. If the House investigates itself, will the nation believe in our fairness? Will they see this only as a drama staged to clear the accused by default? Many people will just call it a zarzuela, whose ending is predetermined. To truly protect the dignity of this House, we must show we are not above the law nor exempt from scrutiny. Our sacred duty is to set an example. Let us consider an investigation led by independent bodies, the Ombudsman, the Commission on Audit, or an impartial panel. Why hesitate if our hearts and records are clean? If we value integrity, transparency must not be feared, but it must be welcomed. We can go further, establish a credible anti-corruption body, modeled after Hong Kong's Independent Commission Against Corruption and Singapore's Corrupt Practices Investigation Bureau, empowered to investigate these allegations without taint of political interest. If we are innocent, a fair investigation will vindicate us. If any are guilty, justice must be done unflinchingly without regard to rank or status. My dear colleagues, no single member's reputation can outweigh the collective honor of this House and the sacred trust of our people. Integrity is not safeguarded by words or pageantry. It is demonstrated by decisive and principled action. Galit na si Oma. Let us Baka kaya. show the Filipino people we fear no truth. 30 seconds, please. That we are ready to cleanse our ranks if called for. Each of us is entrusted with a sacred duty to ensure that the House of Representatives remain a true pillar of integrity in our democracy. Because at the end of the day, it is not merely the honor of a few that is at stake, but the honor of this entire House and above all, the trust and confidence of the Filipino people. Let us keep always in mind that the truth will come out as it must. So let us be sure then that it does. We are ready, unafraid, and worthy of the trust we hold. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Ungab. Next to speak is Congressman Nathaniel Odocado. Okay, mga kababayan, yun po ang opening statement ni Congressman Ungab. And meron pang isa, papakita din natin. Ito naman ang kay Congressman, ano naman ito, kay itong Marcoleta, mga kababayan. Ito lang nga, papakita din natin ito para mas maganda. Maganda itong labanan na ito, mga kababayan. Wait lang, ito pala muna ang kay Congressman Ungab. Automatic appropriations. Almost ang daming ginalaw. So hindi lang yung program appropriation, yung general appropriations ang ginalaw pa yung program. In fact, towards my ending statement, I have said the 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. Sinabi ko yan. You know what? Nung araw sa time namin,
Pag may nag-mention sa previous budget, yung former chairman, tatayo kagad yan sa plenary. Magsasalita, question of privilege, individual and collective privilege, i-explain kung anong nangyari. Mr. Chairman, August 4 ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man bang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Does this mean na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress? So I second that motion, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I am objecting on the motion. I am objecting on the motion. Mr. Chairman, You want to, I would like to know Galit na mga kababayan si Congressman Ungab. Talagang totoo naman. Yan talaga yung pinaka-most corrupt. Sinabi niya yan noon mga kababayan. Ito kung sasagot yata si Abante. Tingnan natin anong sinasabi ni. Actually hindi naman natin pwede siguro sabihin na Coronable na hinoon. Ang pangit naman kasi tawagin natin Congressman Abante which is hindi naman ito nanalo, di ba? Dito sa 6th district po ng Maynila. Di ba? Oh, ano ba tawag natin? Ano ba kasi ang pwede nating itawag kay Pastor Abante? By the way, mukhang sasagot si Pastor Abante. the reason why, because I would like to find out if we're going to invite them here, are they some speakers or they are members of the House of Representatives? Are we going to ask them questions? Are they going to answer it? We'd like to find out. Mr. Chairman. Mr. Chairman, a few minutes suspension. Chairman. Move to suspend, Mr. Chairman. Suspended motion. Itong si Garin, panay man suspended man ay. Ano ba yan? Ayaw nyo ba makita ng taong bayan? Yung hearing nyo, tuloy-tuloy nyo. Although, sa bagay, okay lang din naman yan kasi wala naman pumipigil sa inyo yung mag-suspend eh. Kaso nga lang, kapag medyo dumarating na dun sa time na medyo, katulad tong ipapakita na sana yung laman ho ng USB, sabay suspension ng mga kababayan, yan tayo eh. Congressman Orencio, Mr. Chairman, there's Suspended na naman. Kasi imbitahan nyo na kasi dyan. Pumayag na kasi kayo. Yung mga congressman naman dyan, di ba? Alam nyo, nanonood po yung sambayan ng Pilipino. Sa bagay kasi, ang dami pa din kasi ngayon mga bugo eh. Konting pera lang kasi, bubuto nyo na naman kasi yan eh. Yan ang problema sa atin kasi. Sabi ko nga sa inyo, pagka binigyan kayo ng pera, kunin nyo kasi pera nyo din naman yan. Pero buto nyo yung tama, dapat yung ibuto. Kasi ang dami dyan. Tingnan mo si Congressman Jowa. Anong ginawa ni Congressman Jowa? Nakipagbati kagad kay Isko Moreno. Pumunta agad sa opisina na Isko. Bakit? Bakit nga ba pumunta ka agad siya? Kasi nga binabanat-banatan siya na Isko. Tungkol dyan sa mga napakalaking budget sa kanyang distrito, maging ang kanyang barangay, mga barangay na pinatayo, pinag-iba ni Isko. Ang ginawa niya, sabi niya, mukhang tagilid yata tayo dito, puntahan na lang natin si Isko kasi kaysa sa patuloy tayong banatan dito in public. Hindi ko alam kung magpapatuloy pa din si Mayor Isko Moreno sa pagsisiwalat sa mga anomalya. Lalong-lalo na dyan, under po sa opisina ni Congressman Joel Jowa, mga kababayan. Dahil nga po kung natatandaan po ninyo, yung Barangay 313, Barangay 272, ayan ay mga barangay hall po yan na kung saan ay pinatayo nitong Congressman Jowa na ngayon po ay gibana. Okay, nasaksihan nyo naman yan mga kababayan. Nasaksihan nyo naman yan kung ano po ang nangyari dyan sa mga barangay hall na yan. By the way, meron pong bagong report lamang ho dito mga kababayan. Although kanina napag-usapan po natin na kung saan nagkaroon nga po ng Red ho ng Bureau of Custom. Itong bahay po ni Sara Diskaya, idudugtong ko lang po sa mga kababayan po natin na hindi po nakaabot kanina. Okay, so ito yung 2, 4, 6, 8, 10. Ito po mga kababayan. Ilan po sa mga luxury cars ni Sara Diskaya? Ito yata yung mga wala. Batay ito sa ibinahagi ni Diskaya sa pagdinig sa Senado sa flood control project noong September 1. Ito yung mga kanyang yung Rolls Royce, mayroon pang yung Bentley, Mercedes. So ayan, yan yung mga kotse po ni Sara Diskaya. Ngayon lang din ako diyan kasi ganyan pala yan. May ganyan pala mga kababayan. May ganyan pala. By the way, ito po, mayroon lamang ditong kakapasok na balita, kabayan. Kasi na ba yun? Nawala tuloy. Ito DOJ Secretary Remulla maghahain ng motion para maresolba ang mga reklamong isinampalaban sa kanya kaugnay ng umanong illegal na pagkadakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit nga ba mga kababayan? Kasi nga 'di ba nag-a-apply din ito sa mga applicant ng magiging ombudsman. Ano kaya mangyayari diyan mga kababayan?
Magiging ano kaya yan? Yan kaya yung ano, yan kaya yung pipiliin. Baka wag na tayo magtaka. Kung yan ang susunod na maging ombudsman ng ating bansa, si Remulla. Wala na eh. Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa dyan. Ha? Yan po ang mga, wala, until now, nakasuspended pa rin sila, mga kababayan, no? Wala pa rin, no? Tingnan natin yung ibang ano na lang, iba. Tingin tayo sa iba kung ano yung mga latest update ngayon, mga kababayan. Grabe talaga itong mga flood control na ito, mga kababayan ko. Wala na. Oo. Naputol tayo saglit, mga kababayan. Ito po, itutuloy lang po natin itong bagong kakapasok lamang po. Mainit-init pa ito, kabayan, ha? Kakapasok lamang po na balita. Ito na po, ha? Representative Abante kinundi na ang pagpapatawag kay Representative Saldico. Ayan ang sinasabi sa kulay. Sa investigasyon ng Kamara sa flood control. Oo. Bakit pa kasi ayaw humarap dyan ni Saldico? Ano ba kasing problema? O di ba congressman din naman niya si Saldico? Ano ba kasing problema? Ba't ayaw? Ito naman si Abante. Ayan ang sinasabi ko. Laki ng respeto ko sa mga pastor, ha? Pero pagdating dito kay Abante, ewan ko. O bakit kasi kinukundina mo? Karapatan ng taong bayan na, di ba? Kung siya naman ang makakasagot at ano naman ang problema kung humarap si Saldico? Yun tayo, Mr. Abante. Kinontra ni Manila 6th District Representative Bini Abante ang motion para ipatawag si Representative Saldico sa investigasyon ng Infrastructure Committee. Ayan, ha? Sa maanomalyang flood control project. Hindi ko alam kung ano nangyayari kay Abante, mga kababayan. Di ba? Ano namang masama kung ipatawag si Congressman Saldico na siyang dapat naman talaga na humarap sa dyan. Yan tayo, Congressman Abante. Gaya ng sinasabi ko, alam mo, pastor ka pa naman eh. Yan pa naman ang laging sinasabi ho ng ating mga kababayan. Ako, nasasaktan po ako kapag ganun po ang sitwasyon, ha? Siyempre, masakit po yan para sa akin. Tawagin ka ba naman ng mga nagko-comment na pastor ba naman pa naman yan? Tapos ganyan. Ano problema? Kung ipapatawag dyan, alam mo 1+1 lang yan eh. Kung ipapatawag naman si ako Bicol Party List Saldico, ano naman ang problema? Itatanungin lang naman siya patungkol dyan sa kung may ano ba siya dito, may ano ba dito, mayroon ba siya ditong koordinasyon, mayroon ba siya ditong involvement patungkol sa mga ganito? Kung wala, ano naman ang problema? Ipapatawag lang naman eh. At saka congressman din naman, ano naman ang problema? Ewan ko sa'yo, Congressman Abante, parang anong nangyayari? Yung baha nasa Davao, gusto mong, hindi, ang baha nasa NCR, ang gusto mong paimbestigahan is Davao City. Ganun ang ano mo eh. Ito tayo eh. Actually, dapat wala ka dyan eh. Ito sa akin, dapat wala ka dyan eh. Alam mo kung bakit? Di ka naman nanalo eh. Hindi ka din naman binoto dyan ng 6D at sa mga kababayan natin dyan sa taga 6 District po ng Maynila. Pero ang nagtataka ako, bakit nandyan ka? Saka ipapatawag si Saldico, hindi ka pabor. Ano pa dito sinabi mga kababayan? May mga kakapasok naman na balita. Ito naman ang masaya daw dito si Congressman Chua. Masaya ito po, ayun po ito sa Abante News, mga kababayan. Ang sabi po dito mga kababayan ko, masaya si Representative Joel Chua na nagkabati na sila ni Manila Mayor Isko Moreno matapos ang kanilang sagutan ng mga patutsada kamakailan. Ito po, basahin po natin ang dito yung report, ha. Ito na. Para natin, masaya ka pala, ha. Mayor Isko, malaki pa naman yung bilib sa'yo ng ating mga kababayan, Mayor Isko. Tandaan mo. Tandaan mo, Mayor Isko. Ito. Tandaan ho natin, hindi po ito about sa unity at this time. Kundi patungkol po ito sa transparency and accountability. Yan po yung pinag-uusapan po dito. Kasi hindi ho porkit nagbati na, ganun na lang. Paano yung mga kapalpakan ho nito? Basahin po natin mga kababayan ang kabuong ulat po ng ito pong bilyonaryo, Abante News mga kababayan. Masaya si Representative Joel Chua na nagkabati na sila ni Manila City Mayor Isko Moreno matapos ang kanilang sagutan ng mga patutsada kamakailan. Ayan, kaugnay ito ng umano'y pag-iba ng walang permit sa mga covered court at extension office ng City Hall sa Santa Cruz para mabigyan daan ang construction ng community center. Sa totoo lang, medyo nakakahiya na sa ating mga constituent ni Joel Chua.
sa totoo sa panayam na Ricky Webb sa programang On Point ng Billionaire News Channel. Isang common friend umano nila ang nakipag-usap sa kanilang dalawa kung bukas silang mag-usap at pareho naman silang sumang-ayon. Out of the direction, it's not about the mayor and me. Totoo yan, hindi ito usapan lamang ng about sa inyo, kundi about ito sa transparency and accountability. Dahil unang-una, yung mga pinatayo mo dyan, yung mga ginastos mo dyan na ilang milyones niya sa mga barangay hall na pinagaba ni Mayor Isko Moreno, pera ng taong bayan yan. Hindi ito about sa inyong dalawa, totoo yan. It's about our constituent already. So, siyempre, at the end of the day, kailangan i-set aside yung mga pride. Hindi ito usapang pride, Mr. Joel Chowa. Yung mga nasa sarili ninyo kasi, I believe, both of us, and ang intention naman namin ay to serve our city, dagdag ni Chowa. Paano yun to serve our city? Pinatayuan mo ng mga barangay hall, yung dyan, yung kung paano yan? Yung, yung bangkita, tapos pera ng taong bayan, tapos pinagiba ni Mayor Isko. Hindi yun to serve, ha? Wala naman rin umanong samaan ng loob nang magkita sila noong Agosto 30 sa opisina ni Mayor Isko Moreno at inaming magkumpare sila at magkaibigan simula pa noong 2007. Wala kaming pakialam kung magkumpare ho kayo. I understand na medyo nasaktan ko siya, kumpare ko siya eh. Saad pa ni Joel Chowa nang tanungin kung masaya siya sa pagkakabati nila. Of course, yan ang sinabi po ni Joel Chowa. Alam mo, ganito lang naman yan eh. Hindi naman ito usapan ng kung nagkabati kayo o hindi eh. Diba? Kaya bilib na bilib ako dito kay Sara Duterte. Kasi at the end of the day, talagang matigas si Sara Duterte. Oo, talagang naninindigan si Sara Duterte, mga kababayan. Ganon katigas si Sara Duterte. Oh, hindi mo pwedeng bati-bati. Walang bati-bati kay Sara Duterte. At the end of the day, kung ano ang tama, yun ang tama. Kung sinong dapat managot, yun ang dapat managot. Ganon si Sara Duterte. Kaya alam mo, Madam Sara, talagang laki ho ng saludo ko sa'yo. Diba, isipin mo, grabe ang pinagdaanan mo nung ilang mga nakaraang taon. Halos gusto kang padapain ng iyong mga kalaban, gusto kang lapain ng mga leon. Ngunit talagang nanindigan ka si Sara Duterte. Lumaban si Sara Duterte. Isipin mo, until now, talagang nakatayo. And humintay kayo, malapit na ang muling pagsikat ng bagong araw. At sa muling pagsikat ng bagong araw, masasaksihan ho ninyo ang isang malaking pagbabago, mga kababayan. By the way, meron pong bagong report na naman po dito si Tio Moreno. Ito po, patungkol naman po ito kay Vice President Vice President Sara Duterte and former Vice President Leni Robredo. Kasi ayun po sa Inquirer.net, ito po, Sara Duterte is meeting with Leni Robredo and Bicol official, mga kababayan. Ito po ang sabi po ni Tio Moreno, ako lang ba or hindi talaga makita sa interview ni VP Sara na sinabi niyang makikipagkita siya kay Leni Robredo? Wala naman talagang sinabing ganon. VP interviews last night, VP Sara Duterte, ito po sinabi niya, wala pa kaming hindi na pag-usapan at wala pa kaming schedule. Ang immediately ko na schedule sa pagbabalik sa Pilipinas ay sa Bicol region dahil celebration nila ng Piña Francia at meron pang mga small gathering kami doon. Sectoral gatherings para sa mga issues naman sa Bicol na I'm sure biktima din ng korupsyon ng mga projects ng gobyerno. Totoo yan. Alam naman natin kung gaano po kalaki din ang mga binaha din dyan ang kabikulan, mga kababayan, noong nakaraan, di ba? Napakalaki po ng budget. Bilyones po ang budget dyan, mga kababayan. Sabi po dito ni Madam Sara Duterte, may plans po kayo tinanong siya, may plans po kayo to meet Mayor Leni Robredo? Ito yung tanong sa kanya ng isa sa kababayan po natin. Ang sagot niya po, hindi pa namin nagawa yung schedule namin, pero yes, gusto sana naming mag-meet yung mga local government official, hindi lang ng mga taga-Naga, Bicol region, kung kakayanin ng schedule. But mainly, nandun kami to celebrate with the Bicolanos, to pray with the Bicolanos sa pinakamalaking festival nila, Piña Francia Festival. Wala namang sinabing kikitain ko si Leni Robredo, LGUs ng Bicol region po ang sinabi. LGUs ng Bicol region ang sinabi ni Sara. Kaya kayo mga kakampwet, mga kakapula na mga pulangaw, and pink langaw. Ayan, so wag kayong ang sinabi po ni Sara Duterte, makipag-meet siya hindi kay Leni Robredo hindi ho sa kanya lang. Masyado kayang issue ituloy natin, kabayan. Kunti na lang. Eto na po. And wait lang Pero Dante Marcoleta, ano pa ba dito mga bagong labas? May bagong labas, mga kababayan. Ito na naman po.
Ang sinabi po ni Diskaya noong nakaraan po ng pagdinig sa Senado sa Blue Ribbon Committee under the leadership of Marcoleta, ito pong sinabi niya na di umano, wala naman daw siya kakilala from DPWH. Pero ito mga kababayan, may lumabas po na picture. Ito yung picture. Tingnan nyo, sinong kasama dito ni Diskaya, ang lalaki at saka ng babae? Si ang dati pong DPWH Secretary Bunuan, mga kababayan. At ayun po sa report ng Abante News Channel. Ito na po kasi nga po ibinahagi po ito ni Grico Vilica, isa po sa mga gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung kanya pong administrasyon way back 2016 at 2022. Ito po, ibinahagi ni dating PACC Chairman Grico Vilica. Okay, ito yung dati anti-corruption kasi itong na to, pero binuwag mga kababayan ng Marcos admin. Sa kanyang Facebook page, ang larawan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya kasama si dating Department of Public Works and Highway DPWH Secretary Manuel Bunuan. Matatanda ang sinabi ni Sara sa investigasyon ng Senado sa maanumalyang flood control projects na wala siyang kakilala sa mga nasabing ahensya. Mga kababayan, basahin po natin ang buong ulat po ng Abante News Channel. Ito po, talagang grabe itong to. Oo, kaya nga yung lulusobin na po ang kanilang bahay, mga kababayan, dahil nga po lulusobin yung bahay kasi patungkol nga sana doon sa mga tinatawag po natin na kanila pong mga sasakyan. Wala na. Ito, wala na ho, mga kababayan. Wala na doon yung mga sasakyan ni Sara Diskaya. Pero mayroon pong komento dyan, si Atty. Rowena Guanzon. Ito yung nangyari kanina mga kababayan, no? Ito yung nangyari. Nagbigay po ng komento si Atty. Rowena Guanzon sa naging sagutan po ni Congressman Garen at saka itong si Representative Tubi Tiangco, mga kababayan. Ito. Na Congresswoman. Ito, nagkaroon po ng ayan, actually napakita ko na kanina at nagkaroon po ng komento si Atty. Rowena Guanzon. And sabi niya nga po dito, walang mangyayari diyan hangga't nandiyan ang isang kasabwat. Kaya Tubi, palitan mo na si Tambe, parang awa nyo na. Ito nang sinasabi ko, mga kababayan. Kasi nga po, habang nagsasalita si Congressman Tubi Tiangco, mga kababayan, talking about doon sa gusto niyang ipakita, itong tinatawag po natin na USB, biglang hinarang-harang naman po ni Garin. Oo. Sana kung hindi hinarang, after po harangin po ni Garin, nag-declare po ng suspended. Ano nangyari? Wala, hindi na ipakita. Yan ang problema. Yan ang problema. Di ba? Kawawa talaga. Actually, nakasulat din naman yan sa Bible. Kapag yung tawag nila, mga leader is ganit sa kapangyarihan, kurakot, or ganyan, ay yung kanyang nasasakupan ng siyang luluha. Nakita naman natin, talagang maraming lumuluha ngayon. Kasi nga, lubog dito, lubog doon, corruption dito, corruption doon. Ganun ang matindi, mga kababayan. Pero abangan natin, alam ko na talagang may way din naman talaga ang ating Panginoon kung bakit or kung paano ito masawata ang lahat po ng ito. First of all, mga kababayan, wala din naman siguro isa sa kanila ang nag-aakala na dahil po sa mga matinding darating po sa mga ganitong investigasyon. Diba? Dahil nga po sa unang 3 taon, way back 2022, 2023, okay pa ang samahan ng Marcos Jr., 2022 na hanggang 2023. Pagpasok po ng kalagitnaan ng 2023, doon na po nagbakbakan ang Marcos and Duterte camp. And mga kababayan ko, nabisi na po sila hanggang dumating sa impeachment, hanggang dumating doon. So nabisi po ng halos 1 taon lagpas pa mga kababayan ng ating po mga congressman and talking about doon sa mga confidential fund, about 125 million. Ito, ikukumpara mo dito sa bilyones. Ngayon kayo magdadakdak. Ngayon nyo ipakita na kayo ay malilinis na mga congressman. Hindi ko naman nila lahat dahil meron naman din tayo matitino dyan. Okay? So, kita-kita po tayo, kabayan. Mamaya-maya, update natin kung ano yung susunod.